What's up mga sir? Mabilisan vlog lang. Pag-uusapan natin kung bakit nga ba kailangan linisin ang oil strainer. Nakaka 13,000 kilometers na kasi ang ating Honda Winner X. At alam nyo naman, ang mga motor ni Honda ay hindi gumagamit ng oil filter or disposable oil filter pala. Dahil ang oil strainer ay oil filter din. Kaya nga tinawag na filter, nagsasala ng dumi. Tuwing kailan nga ba kailangan maglinis ng oil strainer? Well, sa akin, since wala pa namang isang taon ng motor ko, tataka yung iba, bakit binack mo na agad yung clutch side mo? Well, depende sa gamit yan. Sabi ko nga kanina, 13,000 odo na ako. At according sa ating manual, every 12,000 kilometers ang recommended na interval para linisin ang strainer screen. Take note, ang manual ay reference lamang. Tansyahin nyo sa usage nyo. Kung tingin nyo, kailangan nyo na talaga ipacheck. Hindi naman kailangan sundin lahat talaga to kasi medyo magastos. Pero prevention is better than cure. So ayan, 13K odo. Papalinis na natin ang ating oil strainer. So bakit nga ba kailangan linisin ang oil strainer? Ang engine kasi natin ay nagkakaroon ng contaminants. Pwedeng metal shavings o paano ba tawag sa Tagalog ng nabababa. Pwede ding sludge o yung sobrang lapot na langis na. Ang tagal na nandyan, naka ilang change oil. Pero tira-tira yon, tapos ang lapot na, bumabara na. Makikita nyo mamaya dito yan. At kung ano pang mga pwedeng bumara sa flow o lubrication ng makina. So mas pangit na flow, may fluctuation sa pressure, mas may friction ang parts ng makina mo kasi hindi nalulubricate ng ayos. Kita nyo yan, 10 months in, hindi pa naman to sobrang sama. Pero sabi ko nga, prevention is better than cure. Ito, pinalala mo pa, tsaka mo lang ma-experience yung mga sinabi ko. Wala pa naman akong kilala na nasira ng motor kasi hindi naglinis ng strainer o nagpalit ng filter. Pwede lang siya maging extra factor, dagdag sakit ng ulo sa ibang problema ng motor. Ito yung sinasabi ko kanina na oil sludge na napakalapot na, bumabara na sa flow. Yan, yung may yellow marking. Tapos ito namang mga may green markings, mga reta-retaso, shavings. Partida, 10 months old pa lang yung motor na yan. Ganun na ang case. So pag maglilinis kayo ng oil strainer screen, kailangan yung bumili ng gasket. Ang gasket ay hindi tulad ng seal na hindi pinapalitan porque hindi pa sira. Basta kinalas nyo ang gasket, palitan nyo utang na loob para walang leak o whatsoever. At kapag kayo ay nagkalas ng clutch side or nag-disassemble ng makina, nakalagay ulit sa manual na 1.3 liters ang ilalagay nyo na. Magdadagdag kayo kasi pag nag-oil change tayo, yung hindi yung nadadrain lahat, binuksan mo lang yung drain plug. May matitira talaga dun. As opposed sa ganito talaga, pag binaklas, ubus lahat ng langis. So yan, kita nyo naman siguro ang difference, di ba? Nagpalit na din ako ng spark plug kahit hindi pa punde at hindi pa putol kasi hindi ko hintay mangyari yun. Dahil, once again, nakasaad sa ating manual o masunurin talaga. Pinagpaguran natin yung motor, walang ang aalagaan natin yun. So, every 6K odo daw, inspect or tignan nyo ang inyong spark plug. 12K odo, recommended ulit na i-replace. Ito ang aking lumang spark plug, NGK. Sa mga gusto mag MVR1 dyan, lean po ang ating pipe pag walang rem. Ang lakas ng backfire lalo pag ikaw ay nag-multi-electrode spark plug tulad ng Puma Racing ko. Yung MVR1 na stock look ha. At sa mga curious lang, after 10 months, 52 kilometers per liter pa rin. Up to 50 ang ating average na fuel consumption. At dyan na nagtatapos ang ating mabilisan na share lang ng experience sa ating pagpapalinis ng oil strainer. Para din sana sa mga naghahanap ng reference kung ano ba yung itsura ng oil strainer, nasaan ba yung oil strainer, at kung anong itsura ng oil strainer kapag madumi-dumi. Maraming salamat ulit mga sir. Bye-bye!